Pero hindi lang matatanda ang dumalo sa vision screening dahil ang 37 taong gulang na si Jacinto na diagnose ding mayroong katarata. Namula tapos parang may bato sa loob niya. Mga ilang araw po pumuti po yung sa gitna po ng mata ko dun sa mismong itim niya po. Dating magsasaka sa Apayao si Jacinto. Noong 2018, lumuwas siya ng Maynila at nagtrabaho bilang construction worker. Nagtataka po ako sa murang edad ko po na ito ay nagkaroon ako ng sakit na katarata. Marami po nagsasabi na mana-mana daw po ito. 2022 daw nang mapansin niyang lumalabo ang kanyang paningin. Yung kaliwang mata ko po napuputi na lang po yung nakikita niya, blurred na po siya. Wala na pong ibang liwanag lang po. Nakikita ng tong isang mata ko, yung may katarata po. Hinala ni Jacinto, nakuha niya ito sa kanyang trabaho sa construction. Hindi raw kasi siya nagsusuot ng safety glasses, kaya madalas na sumasakit at nagluluha ang kanyang kaliwang mata. Pero nung mga medyo matagal-tagal na po, lumaki ng sobra po yung puti niya. Kaya yun, medyo nag-alala na po ako. Some of our patients na nakikita po namin, meron po silang mga comorbid conditions gaya ng diabetes and other non-communicable diseases. Others, may mga history of trauma related to work, which also contributes to other diseases of the eye other than cataract po. Dahil hirap din sa buhay, ay ipinagpaliban niya rin ang pagpapatingin sa doktor. At bumalik sa Apayao noong kasagsagan ng pandemya. Medyo kinabahan rin po ako. Pero ang kala ko rin mawawala din po siya. Yung parang yung mga simpleng sakit lang po na dumapo sa aking mata. Taong 2020, nang mabalitaan nga raw niya ang libreng cataract operation, hindi raw siya nagpahuli pa. Nalaman ko po yung libreng operasyon tungkol sa mata po. Yung dito sa BHW po namin at may schedule silang binigay po na magpa-check up kung may problema ka sa mata. Kaya naman sa vision screening na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Apayao, katuwang ang The Fred Hollows Foundation. Present sina Nanay Janina at Jacinto. Gusto na magpo-opera na ngayon para makakita ako, mahirapan ako sa trabaho ko, hindi ako makatulong ng trabaho ko sa mga anak ko. Pumunta na po ako agad-agad. Nakipila po ako dun sa Far North po para makuha agad yung pangalan ko. Sa vision screening, sinusuri ang mga mata ng pasyente para malaman kung gaano kalala ang katarata at kung maaari ba silang sumailalim sa operasyon. From Barangay Health Station, pupunta sa Rural Health Unit. At si Rural Health Unit naman i-assess ulit yung pasyente para ma-refer yung isang pasyente sa ating mga hospital na kung saan meron po ang optometrist or ophthalmologist. Very lucky po kami to have the Fred Hollows Foundation who have assisted us actually starting to institutionalize the eye program in Apayao. Especially, they gave the equipment for our referral hospital. Matapos ang pagsusuri, sina Nanay Janina at Jacinto parehong nakapasa sa vision screening. Kaya ang operasyon agad nang inischedule. Samantala, matapos sumailalim ni na Lola Nanay Janina at Jacinto sa halos 1 oras na operasyon, naging matagumpay ang pagtatanggal ng katarata sa kanilang mata. Si Jacinto, Dati po nakikita nyo yan? Wala po. Ayos, congrats sir. Kasi parang kay San Pedro lang dati. at si Nanay Janina, Detoy. Detoy. Isa. Pagka ganyang extracapsular cataract extraction, siguro para mas ma-appreciate nila yung surgery, mga 2 to 3 weeks. Pero pagka yung mga phacoemulsification, siguro mga 1 week, mas mapapansin nila. Minsan, kahit after the surgery,
pwede na nilang mapansin yung difference ng paningin nila. Magandang batting rate natin, mga 80-90% okay ang mga pasyente. Dalawa lang sila sa marami pang kababayan natin na nabigyan ng pagkakataon na muling masilayan ang kanilang mga mahal sa buhay at ang ganda. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.